Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening all over the world. Welcome to my YouTube channel, Hanis Yoshihara's Vlogs. May share ako sa inyo ba? Sabi ng Diyos na patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa. Kaya magsama talaga yan, mabubuting gawa at pananampalataya. Kaya sabi din ng Diyos sa ibang verse na ang masamang asawa ay tinapay lang ang kanyang halaga. Hindi ko rin alam kung bakit sinasabi ng Diyos yun. Kasi kasamaan nga yung ginagawa ng masamang asawa. Tapos ang mabuting asawa ay higit pa sa ginto ang kanyang halaga. Tayong mga asawa na mabuti yung gawain, magpasalamat tayo sa Diyos kasi higit pa sa ginto Brilliante talaga ang halaga. Masigit pa. Hindi naman nakasulat yung brilliante basta kay higit pa sa ginto ang kanyang halaga ng mabuting asawa. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi ako may sabi niyan. Ang Diyos may sabi. Kaya magpasalamat na yung taong mabuting asawa. Kasi yun ang sabi ng Diyos. At ng masamang asawa, yabang-yabang. Bakit naman mo, tinapay lang ang aking halaga. Ang yaman-yaman ko, ang dami kong pera. Ganun pag nagsalita, no? Pero ang totoo, sabi ng Diyos talaga na tinapay lang ang kanyang halaga. Ang masamang asawa ay tinapay lang ang kanyang halaga. Ang mabuting asawa ay higit pa sa ginto ang kanyang halaga. Ang Diyos ang may sabi niyan. Tapos sinabi din niya sa ibang verse na sa pamamagitan ng pananampalataya, maliligtas ang kanyang asawang lalaki sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ng asawang babae sa kanyang pananampalataya, maliligtas ang kanyang asawang lalaki sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya ng asawang babae. Kaya, tapos sabi din niya sa ibang verse na may mga hinirang na ginang hinirang ng Diyos, ginang, at ang kanyang mga anak na namuhay ayon sa katotohanan. Nagpapasalamat ang Diyos na ganun. Na ang ilan sa iyong mga anak ay namuhay ayon sa katotohanan. At mayroon pang hinirang ng Diyos na isa pang kapatid na babae, ginang din, na nangungumusta, nahinirang din ng Diyos. Kaya mapalad yung taong wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama siya sa kanyang kaharian. Kaya yun, mapalad yaong malinis ang mga puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sinabi niya sa ibang verse na wala pang kahit kailan walang nakakita sa Diyos, di ba? Papakita ang Diyos, mga friend, sa mga taong malinis ang puso. Matagal na ang salita ng Diyos pero magpapakita ang Diyos, mga friend. Sinabi niya na kailan may walang nakakita sa Diyos liban kay Jesucristo. Si Jesucristo nakakita sa Diyos Kaya ang Diyos lang nakakaalam Nang pasimula pa ang Diyos ay Diyos na. Kasama-kasama ko na ang salita. Yun ang sabi ng Diyos. Ang salita ko ay Diyos, ang Diyos ay ako. Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo kung anong mayroon kayo, sapagkat ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Huwag na kayong mambubulyaw. Sa halip pagsumikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos upang mabatid ninyo ang kanyang kalooban kung ano ang mabuti, banal, makapangyarihan, totoo at talagang ganap. Huwag na tayong mambubulyaw, mga friend. Huwag na tayong magpaaway ng kapwa natin. Kasi ayaw natin mag-away-away din pamilya natin, di ba? Kaya kung ano ang iyong inihahasik sa iyong kapwa ay siya rin ang inyong aanihin.
Kaya yun ang sabi ng Diyos, mga friend. Kaya yung mahilig magpaaway dyan sa mga may asawa, kaya itigil na ninyo yan. Mahiya kayo at matakot kayo sa Diyos. Wala lang kayong magawa sa inyong sarili, kaya hindi kayo masaya, kaya nagpapaaway kayo ng tao sa buhay nyo. Kaya kung gusto nyo maging masaya, lumapit kayo sa Diyos at magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa Diyos upang maligtas tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay nagbuhat sa Diyos. Manalig ka kay Hesukristo, ikaw at iyong sambahayan ay maliligtas. Ang kaligtasan ay nagbuhat sa Diyos. Yun lang po. Sana mayroon kayong natutunan at huwag kayong mahiya. Dahil sinabi ni Jesus, kung ikakahiya ninyo ako sa harapan ng mga tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking Amang nasa langit. Diba? Gusto ba ninyo yun? Gusto ba natin yun? Na ikahiya tayo? At saka sinabi din niya sa ibang verse na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yaong lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami sa iyong pangalan at gumagawa ng kababalaghan at nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Antayin pa ba natin ngayon yun, mga friend, na pagsabihan tayo ng Diyos ng ganun? Matakot na tayo sa Diyos, mga friend. Kung hindi pa kayo takot sa Diyos, simulan na ninyo, kasi anghel, Hades, totoo talaga yan, impyerno. Doon itatapon si Satanas at ang mga kampon niya. Totoong may Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga friend. Ang pasimula ng pagkatakot ay pasimula ng karunungan, pero walang halaga ang payot saway sa mga mangmang. Kaya gusto nyo bang tawagin kayong mga mangmang? Yung mga taong naglilingkod, lumuluhod, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, itigil na ninyo yan, kasi hindi nga kalugod-lugod sa Diyos yan. Sinabi niya doon sa unang Juan 5:21, basahin niyo yan. Kayong lumuluhod sa mga Diyos-Diyusan, kayong naglilingkod sa mga inukit na imahin, mga bato, nagsasamba, basahin niyo yan. Totoong may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maniwala kayo, salita ng Diyos yan. Ang salita ko'y hindi magkakabula. Yun ang sabi ng Diyos. Pero tungo sa kapahamakan, tungo sa kamatayan, ang hindi nananalig sa Diyos, hindi sumasamba sa Diyos. Paparusahan kasi ng Diyos eh. Kamatayan ang kaparusahan sa kasalanan kasi eh. Kaya before it's too late, isabuwag ang maayong balita, proclaim the name of the Lord God always, and doing good works and repentance, humingi ng kapatawaran, bababang loob sa Diyos. Yan lang muna po. Sana mayroon kayong natutunan at sana din magpatotoo kayo na may totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bye for now. Thank you for watching.